Hoy, Elena, inimpake ko na ang magamit mo at inilagay sa labas ng pinto kaya bahala ka na sa buhay mo. Nandito kami para mag-relax. O inimpake ko na ang magamit mo sa maleta at inilagay sa labas ng pinto. Bahala ka nang humanap ng sarili mong landas. 2 linggo pa lang ang nakalipas mula nang hiwain ang tiyan niya para isilang ang kanyang munting anghel. Sa pagdating niya sa harap ng kanilang condominium, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, tumambat sa kanya ang malatang parabang basura na itinapon sa tabi, katulad ng mga donation box para sa mga lumang damit. Nanginginig ang kamay na muli niyang pinindot ang passcode, ngunit hindi na bumukas ang pinto. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng litrato mula sa kanyang asawa, malarawan mula sa isang marangyang villa na may sariling pool sa El Nido, Palawan. Kasama pa nito ang kanyang biyenan at hipag, nagtatawanan habang nagbubukas ng champagne. Sa araw na iyon, sa harap ng kanyang basang-basang maleta, kinagat ni Elena ang kanyang labi at nanumpa. Ang mga taong umagaw sa aking tahanan at nagtapon sa akin at sa aking bagong silang na sanggol sa gitna ng unos. Sisiguruhin kong uubusin ko ang lahat ng yaman nila hanggang sa buto at itatapon sila sa kalsada kung saan sila nababagay. Bago magsimula ang kwento, mangyaring I-like at mag-subscribe, naway mapuno ngang kaligayahan ang inyong kinaroroonan. Simulan na natin ang kwento. Ngayong araw, umagang paglabas ni Elena sa ospital matapos manganak. Pagsilip ni Elena sa bintana, nakita niya ang malakas na pagbuhos ng ulan. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tingnan. Walang mensahe o tawag mula kay Marco. Kahit ang text niya kagabi ay hindi pa rin nito nababasa. Ano ba naman to? Alam na alam niya ngayon kami lalabas ng baby sa ospital. Bakit hindi man lang siya magparamdam? Nakakainis talaga. Kung may nangyari man, sana man lang nagsabi siya. Hay, muling tumawag si Elena. Mahabang ring lang ang narinig niya bago ito mapunta sa voicemail. Napabuntong hininga si Elena. May kumatok sa pinto ng kanyang silid. Ma'am Elena, naimpakan niyo na po ba ang magamit niyo? Oras na po para umalis, masayang tanong ng nurse. Binuksan ni Elena ang pinto. Opo, halos tapos na. Lalabas na rin ako maya-maya. Tiningnan ng nurse ang loob ng silid at napakunot ang nu. Naku, ang dami niyong dala, hindi pa po ba dumarating ang asawa niyo? Ang lakas pa naman ng ulan sa labas. Paano po yan? Mahihirapan kayo. Naku, sobrang abala po kasi ng asawa ko sa trabaho ngayon. Kaya ko naman po mag-isa. Huwag po kayong mag-alala. Nag-alalang nagtanong ang nurse. Ano po? Karga-karga niyo ang bagong panganak na sanggol tapos kayo lang mag-isang magbubuhat ng lahat ng yan? Kahit gaano pa siya kaabala, sana man lang ay naihatid kayo. Ay, okay lang po talaga. Malapit lang naman. Taksi lang ang sasakyan ko. Pilit na ngumiti si Elena. Tinulungan siya na nas na ilipat ang magamit. Ma'am, 2 linggo pa lang po ang nakalipas mula nang matyaysaryan kayo. Baka bumuka ang tahin niyo kapag nagbuhat kayo ng mabigat. Huwag niyo pong pilitin ha. Opo, tatandaan ko po. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Kinarga ni Elena ang kanyang sanggol. Bahagya itong gumala. Pagbaba ni Elena sa lobby, naghintay siyang taxi. Ang ibang mabagong ina ay sinalubong ng kani-kanilang na asawa at pamilya. May isang asawa na may dalang bulaklak at niyakap ng mahigpit ang kanyang misis. Hindi naging comfortable si Elena kaya't pumikit na lamang siya at tumalikod. Dumating ang taxi. Binuksan ng driver ang trunk. Naku ma'am, umulan pa. Kayo lang mag-isang umuwi kasama ang baby? Mukhang sobrang abala ng Mr. Nyo, ano? Opo, may biglang importanteng kailangan asikasuhin sa opisina. Inilagay ni Elena ang magamit sa sasakyan at umupo sa likod. Inupo niya sa kanyang kandungan ang sanggol at tumingin sa labas. Dumadaloy ang mga pata ng ulan sa salamin. Sige po, ma'am, ingat po tayo sa daan. Saan po tayo?
Ibinigay ni Elena ang address ng kanilang condominium. Umanda na ang taxi. Muling kinuha ni Elena ang kanyang cellphone at tinawagan si Marco. Hindi pa rin ito sumasagot. Ano bang nangyayari at hindi man lang masagot ang isang tawag? Nasaan ka ba talaga? Hay, sasabog na ang dibdib ko sa iyo. Mahinang bulong ni Elena. Sinulyapan siyang driver sa rearview mirror. Kahit gaano pa kahalaga ang trabaho, sobra naman yata yung asawa niyo na hindi man lang magpakita sa araw na uwi na kayo matapos mangana. Siguradong nalulungkot kayo, ma'am. Hay Manong, yan na nga po ang sinasabi ko. Pero kailangan kumayot para mabuhay, kaya wala tayong magagawa. Walang ganang sagot ni Elena. Kumikirot ang tahingang kanyang tsaesaryan. Hinawakan niya ng bahagya ang kanyang tiyan. Makalipas ang 30 minuto, dumating ang taxi sa kanilang condominium complex. Manong, diyan na lang po sa tapat ng building na yan. Sige po, dito na. Nakbayat si Elena at bumaba. Inilabas ng driver ang mga gamit mula sa trunk. Naku, wala pa kayong payong tapos ang dami niyong dala. Paano yan? Ingat po sa pagtakbo, baka mabasa ang baby. Sige po, Manong. Ingat din po kayo sa pagmamaneo. Dala-dala ni Elena ang sanggol sa isang kamay at ang maleta sa kabila. Mabigat ang pakiramdam niya sa maleta. Sumakay siya ng elevator paakyat sa kanilang palapag. Habang hinihila ang maleta, umingit ang magulong nito. Nagising ang sanggol dahil sa ingay. Shh! Tahan na, anak. Malapit na tayo. Papasok na tayo sa mainit nating bahay para makatulog ka na ng mahimbing, ha? Pinatahan ni Elena ang sanggol habang naglalakad patungo sa kanilang unit. Natigilan si Elena nang makita ang kanilang pinto. May isang lumang maleta na nakalagay sa harap nito. Ano to? Kaninong maleta yan? Teka, maleta ko to. Dahan-dahang lumapit si Elena. Nagsimulang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib dahil sa masamang kutob. Lumuhod siya sa tabi ng maleta at binuksan ang zipper. Nakita niya ang kanyang gadamit at iba pang gamit na basta nalang isiniksik sa loob. Teka, bakit nandito lahat ng damit ko? Sinong gumawa nito? Tumayo si Elena at pinindot ang mga numero sa digital lock. Inilagay niya ang dati nilang passcode. Beep beep. Tumunog ang error sound. Nanginginig ang mga daliri ni Elena. Bakit mali ang passcode? Nakamali ba akong pindot? Muli niyang dahan-dahang pinindot ang mga numero. Beep beep. Ganun pa rin ang tunog. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob at kalugin ang pinto, ngunit hindi ito natinag. Bakit ayaw bumukas? Sinong nagpalit ng passcode? Si Marco. Balo na ba siya? Sa mga sandling iyon, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Dali-dali niyang kinuha ito. Mensahe mula kay Marco, may kalakip na larawan. Binuksan ni Elena ang larawan. Sa tabingang infinity pool ng isang napakamahal na villa sa El Nido, nakangiti ng malapat si Marco kasama ang biyenan niyang si Dolores Reyes at hipag na si Gina Reyes. Hawak ang makopitan ng champagne. Kasunod nito ang text. Inimpake ko ng mga gamit mo at nilagay sa labas. Bahala ka na sa buhay mo. Nagbabakasyon kami ng pamilya ko para mag-relax kaya huwag na huwag mo kaming hahanapin. Hindi ko rin sasagutin matawag mo kaya wag ka nang tumawag. Nang hina ang makamay ni Elena, muntik na niyang mabitawan ang cellphone. Anong bahala na sa buhay ko? Itataboy mo sa gitna ng ulan ang asawa mong kapapanganak lang sa anak mo, tapos kayo magpapakasaya sa Palawan kasama ang nanay at kapatid mo. Mangga walang kaluluwa, mangga hayop kayo, humagulgol ng malakas ang sanggol. Sinubukang patahanin ni Elena ang bata, ngunit hindi niya may galaw ng maayos ang kanyang kamay. Diyos ko, anong kasalanan ko? Bakit biglang ganito? Hindi. Elena, magpakatatag ka. Hindi ka pwedeng bumaksak dito. Para sa anak mo, kailangan mong maging matatag. Bulong ni Elena sa sarili.
Bumukas ang pinto ng katabing unit at sumilip ang isang kapitbahay. Naku, anong ingay yan? Bakit nandito ka pa sa labas? Umiyak na ng malakas ang baby mo. Hindi ka pa pumapasok. Agad na tumayo si Elena. Ay, pasensya na po. Naistorbo ko po ba kayo? Papasok na po kami. Pero bakit kanina ka pa riyan sa labas? Hindi ba bumubukas ang pinto? Ah, opo. Kasi po, medyo wala pa ako sa sarili mula ng manganak. Baka po nakamali lang akong pindot ng passcode. Naku, ganun ba? Tawagan mo na ang asawa mo. Kailangan niyong makapasok agad. Kawawa naman ang bata. Isinara ng kapitbahay ang pinto. Inanap ni Elena ang numero N Administration Office at tumawag. Hello, Admin Office po ba to? Yes po, Admin Office. Ano pong may tutulong nama? Ako po si Elena Santos, N-Uni 503. Kakawi ko lang po, pero hindi ko mabuksan yung pinto ng unit ko. Pwede po bang magpadala kayo ng tao dito? Ah, unit 503 po. Sandali lang po. May narinig siyang kumakaluskos. Napapel sa kabilang linya. Hello po, Ma'am Elena. Mukhang hindi ko po ito sakop. Kailangan niyo pong kausapin mismo ang building manager. Ano po? Pagbukas lang ng pinto. Kailangan pang manager. Ano po bang problema? Kasi po, sige po, ibibigay ko po sa kanya ang telepono. Sandali lang po. Makalipas ang ilang saglit, isang boses ng lalaki ang narinig. Hello ma'am, nasa tapat po ba kayong ng unit niyo ngayon? Opo, manager. Karga-karga ko po ang baby ko dito sa labas pero ayaw bumukas ng pinto. Parang may nagpalit po ng passcode. Nagalangang sumagot ang manager. Naku, paano ba to? Kasi po, pumunta rito ang asawa niyo ilang araw na ang nakalipas. Ang asawa ko, anong sabi niya? Ayon po sa kanya, inilipat na raw po niya ang pangalan ng titulo ng tsondo sa nanay niya, ang biyenan niyo. Pinakita pa niya sa amin yung deed of donation na isinumite na raw sa Registry of Deeds. Parang nabingi si Elena. Ano? Anong sinasabi niyo? At mahigpit po ang bilin niya sa amin na huwag kayong papasukin. Bawal na raw po kayong pumasok dito. Anong kalokohan yan? Nakapangalan sa akin ang unit na to. Ako ang bumili nito gamit ang sarili kong prabago pa kami ikasal ng asawa ko. Napabuntong hininga ang manager. Pasensya na po ma'am, pero wala po kaming magagawa. May dala siyang mga dokumento. Sumusunod lang po kami sa kung sino ang nakapangalan bilang may-ari. Huwag na po kayong gumawa ng eksena rito para hindi po magulo. Nagbibiro ba kayo? Trabaho ba ng admin na itaboy ang may-ari sa sarili niyang bahay? Tumaas ang boses ni Elena. Ma'am, kumalma po muna kayo. Huwag po kayong sumigaw diyan sa labas. Pwede po bang bumaba muna kayo rito sa opisina? Ipapakita ko po sa inyo ang mga dokumento. Ibinaba ni Elena ang telepono nang hina ang kanyang tuhod. Napaupo siya sa sahig habang nakasandal sa pader. Patuloy pa ring umiyak ang sanggol. Anak ko, patawarin mo si mama. Patawad. Wala man lang tayong mapuntahan sa gitna ng ulan. Niyakap ng mahigpit ni Elena ang sanggol. Tiningnan niya ang basang maleta. Ang nagamit niyang nakatambak sa labas ng pinto ay nagpatunay sa lahat. Toto nga, pinalayas ako. Lihim niyang inilipat ang bahay ko sa nanay niya at itinapon kaming mag-ina sa gitna ng ulan. Kaya pala hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Naglakas loob siyang tumayo. Dala-dala ang sanggol at hila-hila ang maleta, sumakay siya ng elevator. Bumaba siya sa administration office sa ground floor. Nakita siya ng manager at inalok ng upuan. Naku ma'am, ang lakas ng ulan, napakasamang sinapit nyo. Upo muna po kayo rito. Umupo si Elena. Hindi pa rin tumitigil sa pagiyak ang sanggol. Manager, paki-explain po ng mayos anong madokumento ang pinakita ng asawa ko para ipagbawal nyo ang pagpasok ng may-ari sa sarili niyang bahay. Inilabas ng manager ang ilang papel. Tingnan nyo po ito. Kopyan ng deed of donation na nagpapatunay na inilipat ng asawa nyo ang property sa nanay niya.
Dahil nagiba na Ropo ang may-ari, pinalitan na rin niya ang passcode ng pinto. Teka, tatanggapin nyo na lang ang mga dokumento nang walang pahintulot ko na ako ang tunay na may-ari. Anong klase yan? Wala po kaming magagawa, ma'am. May mga pirma po at selyo. Sumusunod lang po kami sa kung ano ang legal na proseso na ipinakita sa amin. Kinuha ni Elena ang nga dokumento. Malinaw na nakatatak doon ang thumbmark ni Marco. Tingnan niyo to, manager. 100% paketo. Ninakaw ngang asawa ko ang pirma ko at ginamit ang thumbmark niya. Buksan niyo ang pinto ngayon din. Nakpakita ng pagkaasiwa ang manager. Naku ma'am, hindi po namin alam kung ninakaw ba o ano sa pagitan ninyong mag-asawa. Kung may reklamo po kayo, sa pulis po kayo mag-report o idaan sa legal na proseso. Wala po kayong mapapala kung sa amin kayo magagalit. Inihagis ni Elena ang nga papel sa mesa. Sige, ako nang bahala kung ipapapulis ko o idadaan sa korte. Ibalik niyo na lang ang mapapel na yan, tumayo si Elena. Sa gitna ng ulan, naglakad si Elena patungo sa isang malapit na Women's Crisis Center na bukas 24 oras. Basang-basa siyang pumasok. Nagulat ang staff sa reception. Naku ma'am, basang-basa po kayo. Ay, may dala po kayong sanggol. Okay lang po ba kayo? Kailangan ko po ng isang private room. Ngayon na. Mayroon po kaming kwarto. Pero sigurado po ba kayong okay lang sa inyo dito sa shelter kasama ang sanggol? Baka po mahirapan kayo. Okay lang, kailangan lang namin ng lugar na matutulugan ng anak ko. Nagbayad si Elena at pumasok sa kwarto. Inilapag niya ang magamit sa isang sulok. Nahubad siya ng basang damit at nagsuot ng malinis na damit mula sa shelter. Pinadede niya ang sanggol. Dahan-dahang kumalma ang bata. Inilabas ni Elena ang kanyang laptop mula sa maleta. Binuksan niya ito. Nag-run siya ni isang security program at nag-login sa kanyang secure cloud storage. Lumitaw ang mga file na matagal na niyang na-backup. Lekon ni Aling Dolores, Double Books 2024. Binuksan ni Elena ang file. Nakalista doon ng detalyado ang mga hindi idinadeklarang cash sales ng restaurant ng kanyang biyenan. Mayroon ding hiwalay na file para sa mga transaksyon sa mga loan shark. Mabilis na nag-type si Elena sa keyboard. Pumasok siya sa website ng Land Registration Authority. Hinanap niya ang titulo ng kanyang property. Isang pulang mensahe ang lumitaw sa screen, Transfer of Ownership pending approval. Nagawa rin niyang makapasok sa sistema ng non-bank financial institutions. Maraming loan application na nakapangalan sa kanya. Abot sa milyon-milyong piso ang halaga. Marco, hayop ka. Ninakaw mo ang pirma ko para gawin ang lahat ng to. Ginamit mong collateral ang bahay ko para umutang sa mga loan shark. Nakuha ni Elena ang kopya ng maisinumitang dokumento sa Registry of Deeds. Kinunan niya ng screenshot ang pekeng pirma at ang thumbmark ni Marco. Pinasok din niya ang HR system ng kumpanya ni Marco. Isang backdoor access na ginawa niya para sa pag-file ng income tax returns noon. Dinownload niya ang lahat ng corporate credit card transactions, dose-dose ng pagbili sa mga luxury brand. Mayroon ding malalaking halaga na buwan-buwang ipinapadala sa isang babaeng nagngangalang Isabel. Tinrace ni Elena ang bank account ni Isabel. Pumapasok ang pera sa isang cryptocurrency exchange. Nakita rin niya ang nakabook na flight ticket nito palabas ng bansa. Ayan na, ninakaw ang lahat ng pera ko para ipangbabay at planong tumakas. Marco Regis, tapos ka na. Inilipat ni Elena ang lahat ng ebidensya sa isang USB. Lumabas siya ng kwarto at naghanap ng pampublikong telepono. Dinial niya ang isang numero. Agent Cruz, si Elena to. Elena? Elena Santos? Naku, ang tagal na nating hindi nakikita. Kamusta ka na? Teka, bakit napatawag ka? May problema ba? Agent Cruz, magpapadala ako ngayon din ng isang secure email sa iyo. Laman nito
ang mga ebidensya ng tax evasion kang pamilya ng asawa ko at embezzlement na ginawa niya sa kumpanya niya. Kailangan niyong kumilos bukas na bukas ng umaga. Teka, ganon ba ka-urgent yan? O, sobrang urgent. Kailangan silang mahuli agad, kaya pakiusap bukas ng umaga. Ibinaba ni Elena ang telepono. Bumalik siya sa computer room at ipinadala ang nakazip na file. Lumabas ang mensaheng transmission complete. Isinara ni Elena ang laptop. Bumalik siya sa kwarto at humiga sa tabi ng kanyang sanggol. Habang nakatingin sa kisame, walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mata. Kinabukasan, 6:00 ang maga. Nagising si Elena sa shelter. Gumalaw ang sanggol sa kanyang tabi. Gutom ka na, anak. Kinarga niya ang sanggol at pinasuso. Puno ang shelter ng mahilig at pagalaw ng ibang tao. Binuksan ni Elena ang kanyang cellphone. May text mula kay Agent Cruz. Na-receive ko na ang files. Tinatawag ko na ang team ngayon. Sabay-sabay kaming gagalaw mamayang 9:00 AM. Bahagyang ngumiti si Elena. Simula pa lang to, pinatahan niya ang sanggol at lumabas ng shelter. Malamig ang hangin ng madaling araw. Pumara si Elena ng taxi. Saan po tayo? Ma'am, sa isang crisis center para sa single mother sa Quezon City. Sinulyapan ng driver si Elena sa rearview mirror pero hindi na umimik. Pagkalipas ng 30 minuto, dumating si Elena sa harap ng center. Isang luma at 3 palapak na gusali. Doorbell si Elena. Maya-maya, isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang nagbukas ng pinto. Tuloy po kayo. Kayo po ba yung tumawag? Opo, ako po si Elena Santos. Giniyahan ng direktora si Elena papasok. Mahirap po ang pinagdaanan niyo. Halika muna't maupo. Umupo si Elena sa sofa. Inabutan siyang direktora ng mainit na tsaa. Halos lahat ng mapumupunta rito ay may kaparehong kwento. Huwag niyo pong masyadong sisihin ang sarili niyo. Tumango si Elena. Filupan niyo lang po itong admission form. Magiging ligtas po kayo rito pansamantala. Kinuha ni Elena ang form at nagsimulang magsulat. Pumasok ang direktora sa kanyang opisina at may tinawagan. Sa parehong oras, sa pinakamataas na palapag ng Sai Corporation Tower, maagang pumasok si Don Alejandro at nagre-review mga dokumento. Pumasok ng nagmamadali ang kanyang executive assistant. Sir, may urgent report po ako. Ano yun? Tumawag po ang direktora ng Women's Crisis Center na sinusuportahan ng ating kumpanya. Dumating po dun si Miss Elena Santos. Natigil sa pagsusulat si Don Alejandro. Ano? Ang Elena Santos na kilala natin? Si Investigator Santos? Opo, sir. Mukhang hindi po maganda ang kanyang kalagayan. Biglang tumayo si Don Alejandro. Tawagin mo ang head ng legal department at ang hepe ng security. Ngayon din. Opo, sir. Pagkalipas ng 10 minuto, pumasok sa opisina ng chairman si Attorney Diaz, ang hepe ng legal at ang hepe ng security. Tiningnan sila ng masama ni Don Alejandro. Natatandaan niyo ba si Investigator Elena Santos? Tumango si Attorney Diaz. Opo, Chairman, siya po ang nagligtas sa ating kumpanya. Utang po natin sa kanya ang lahat. Nasa isang women's crisis center siya ngayon. Alamin niyo kung anong nangyari at bigyan niyo siya ng lahat ng suporta. Agad-agad. Masusunod po, sir. Pupunta na po ako ngayon din. Mabilis na lumabas si Attorney Diaz. Tumingin si Don Alejandro sa hepeng security. Mag-deploy ka ng security personnel at maghanda ka ng isang luxury service residence. Ngayon na. Masusunod po, Chairman. Nakmamadaling umalis ang hepe ng security. Tumingin si Don Alejandro sa labas ng bintana. Panahon na para magbayad ng utang na loob. Dumating si Attorney Diaz sa crisis center. Giniyahan siyang direktora sa receiving area. Naghihintay doon si Elena. Karga-karga ang kanyang sanggol.
Pagkakita kay Elena, yumuko ng malalim si Attorney Diaz. Investigator Santos, matagaw na potayong hindi nagikita. Ako po si Attorney Diaz, Negisi Corporation Legal Department. Attorney Diaz, kamusta po kayo? Pero paano niyo po nalaman na nandito ako? Nakarating po kay Chairman Sai ang balita tungkol sa inyo. Kung hindi po nakakabastos, maari ko po bang malaman kung ano ang nangyari? Nag-atubili ng sandali si Elena bago magsalita. Tinangka ng asawa ko at ng kanyang pamilya na agawin ang condominium ko. Ginamit nila ang peking pirma para ilipat ang pangalan sa titulo at kumuha pa ng ngalawan. Naging seryoso ang mukha ni Attorney Diaz. Iyon po ay isang malinaw na krimen. Alam ko, kaya inipon ko na ang lahat ng ebidensya. Sa mga oras na ito, kumikilos na siguro ang beer. Inilabas ni Attorney Diaz ang kanyang notebook. Maaari niyo po bang ikuwento ang buong detalye? Mahinahong isinalaysay ni Elena ang lahat ng nangyari. Habang nagsusulat, tumatango si Attorney Diaz. Naintindihan ko po. Sa ngayon, ililipat po muna namin kayo sa isang ligtas na lugar. Nahanda po si Chairman ng isang luxury service residence para sa inyo. Naku, hindi na po kailangan. Sobra-sobra na po yan. Kagustuhan po ito ni Chairman. Kailangan niyo pong tanggapin. Hindi po namin malilimutan kung paano niyo iniligtas ang aming kumpanya noon na pabuntong hininga si Elena. Maraming salamat po. Tumayo si Attorney Diaz. Umalis na po tayo ngayon. Naghihintay na po sa labas ang security. Isang oras ang lumipas. Dumating si Elena sa isang marangyang service residence sa gitna ng Makati. Sa lobby, 2 security guard ang naghihintay. Giniyahan ni Attorney Diaz si Elena sa penthouse sa Ika, 25 Palapag. Pagbukas ng pinto, bumungat ang isang malawak na sala. Napakalinis ng lugar. Dito po muna kayo mamahinga. Kung may kailangan po kayo, tawagan niyo lang po ako anumang oras. Iniabot ni Attorney Diaz ang kanyang business card. Sisismulan ko na po ang legal na proseso. Unahin po nating harangin ang loan application. Nasa akin na po ang lahat ng ebidensya. Iniabot ni Elena ang USB. Inilabas ni Attorney Diaz ang kanyang laptop at tiningnan ang file. Perpekto po ito. Higit pa sa sapat ang maito. Agad na nagpadala si Attorney Diaz ng notarized notice sa mga credit department ng mga lending company. Inilakip niya ang ebidensya ng pamimika ng pirma at dokumento. Siguradong makakansela po agad ang loan application na yan. Tumingin si Elena sa labas ng bintana. Salamat po. Umalis si Attorney Diaz at umupo si Elena sa sofa. Ibinaba niya ang sanggol at binuksan ang laptop. Oras na para ihanda ang susunod na hakbang sa isang mamahaling villa sa El Nido, Palawan. Hating gabi nang magising si Marco, sa tabi niya, humihilik si Dolores. Lumabas si Marco sa veranda at pinagmasdan ang dagat. Ang ganda talaga sa Palawan. Tumawag si Marco sa room service. Breakfast set para sa tatlo. Paki-deliver. Maya-maya, dumating ang staff dala ang pagkain. Iniabot ni Marco ang kanyang credit card. Kinaskas, nag-staff ang card, ngunit tumunok ang card machine. Sir, pasensya na po pero decline po ang card nyo. Nagulat si Marco. Impossible. Sige, subukan mo itong isa. Kumuha pa si Marco ng 3 card mula sa kanyang wallet. Isa-isang sinubukan, ngunit lahat ay declined. Anong nangyayari? Nag-alangang nagsalita ang staff. Kung gusto niyo po, pwedeng bang transfer na lang po ang bayad? Sige. Sandali lang, binuksan ni Marco ang kanyang banking app. Paglogin niya, isang pop-up window ang lumitaw. Your accounts have been frozen due to suspicion of embezzlement and money laundering. Namutla ang muka ni Marco. Anong ibig sabihin nito? Lumabas si Dolores mula sa kwarto. Anong nangyayari? Malaking problema too. Na-freeze lahat ng bank accounts ko. Dali-daling kinuha ni Dolores ang kanyang cellphone.
Binuksan niya ang kanyang banking app at ganun din ang mensaheng lumabas. Ano to? Pati ako, frozen din sa mga sandaling iyon. Tumunog ang cellphone ni Marco, ang HR manager ng kumpanya niya. Mr. Marco Reyes? Opo, akong nga po. Urgent notice po. Dahil po sa mga akusasyon ng embezzlement at pag-abuso sa corporate funds, kayo po ay tinatanggal na sa serbisyo, effective immediately. Ano? Anong sinasabi niyo? Isinampa na rin po kayo ng kasong estafa na nakakahalaga ng milyon-milyon. Huwag na po kayong pumasok at harapin niyo na lang po ang investigasyon ng pulis. Naputol ang tawag. Nabitawan ni Marco ang kanyang cellphone. Anong nangyayari? Anong gulong to? Sumigaw si Dolores. Anak, huminahon ka, talamin mo kung anong nangyayari. Nag-search si Marco sa internet. Sa breaking news, nakita niya ang pangalan ng kanyang kumpanya. High-ranking employee under investigation for multi-million peso embezzlement. Nanginginig ang kamay ni Marco habang binabasa ang balita. Ma, si Elena, gawa tu ni Elena. Ano? Gumaganti si Elena sa atin? Tumunok ang cellphone ni Dolores. Isang loan shark ang tumatawag. Nanginginig ang kamay ni Dolores na sinagot ang tawag. Hello? Isang magaspang na boses ng lalaki ang narinig. Mrs. Dolores Reyes, nabalitaan namin na pakiraw ang madokumento sa loan niyo kaya nakansela. Ano to? Kasi wala ng paligoy-ligoy. Bayaran mo lahat ng utang mo kasama ang interest. Ngayon din, kung hindi, wawasakin namin yung restaurant mo. Teka, huwag naman po. Bigyan niyo po ako ng kaunting panahon. Anong panahon? Wala kaming panahong ibibigay sa iyo. Hanggang mamayang gabi lang ang palugit mo. Pinatay ang tawag. Napaupo si Dolores. Tapos na tayo. Tumingin si Marco sa staff ng hotel. Pasensya na, pwede bang mamaya na lang kami magbayad? Umiling ang staff. Hindi po pwede. Kailangan niyo pong magbayad ngayon o umalis na po kayo. Tumingin si Marco kay Dolores. Ma, may cash ka ba? Wala. Puro card lang dala ko. Napahawak si Marco sa kanyang ulo. Paano na to? Hinawakan ni Dolores ang gintong kuwintas sa kanyang lig. Ito, isang lana lang natin to. Nagmamadali silang nag-impake. Pagdating nila sa lobby, nasa labas na ang kanilang nga gamit. Pinapalis na silang guard. Umalis na po kayo. Itinaboy palabas, NG Villa, sina Marco at Dolores. Sumakay sila ng tricycle papunta sa pinakamalapit na sanglaan. Makanuto, inilagay ngang may-ari ng pawn shop ang kuwintas sa timbangan. Bigyan ko kayo ng P25,000. Ganun lang. Hindi ba't purong ginto yan? Hindi po. Gold-plated lang po ito. Kaunti lang ang tunay na ginto. Napabuntong hininga si Dolores. Sige na, kunin na namin. Dala ang pera. Dumiretso sila sa airport. Saktong-sakto lang ang pera para sa plane ticket. Nahintay sila sa upuan ng airport hanggang sa oras ng kanilang flight. Nakayuko si Marco. Nakamali ako. Kasalanan ko to lahat. Sinamaan siya ng tingin ni Dolores. Hindi yan ang important ngayong. Pagdating sa Maynila, kailangan nating humanap ng paraan sa parehong oras sa isang residence sa Maynila. Nakaupo si Elena sa harap ng isang malaking monitor. Sa screen, lumalabas ang mga real-time updates. Marco Reyes, all credit cards blocked. Dolores Reyes, bank accounts frozen. Non-bank loan applications cancelled. Humigop ng kape si Elena. Kalmado ang kanyang ekspresyon. Simula pa lang to. Hapon na nang makabalik sa Maynila sina Marco. Pagdating sa airport, ginamit nila ang natitirang pera para sumakay ng taxi sa BGC po. Tumango ang driver. Habang nasa daan, walang pumapasok sa isip ni Marco. Nakatulala lang si Dolores sa bintana. Kinakagat ang labi. Pagkalipas ng 30 minuto, dumating ang taxi sa kanilang tsondo. Bumaba si Marco. Ma, bilisan natin. Kailangan nating ayusin to. Nagmamadali silang naglakad papunta sa entrance ng building. Mula sa malayo, natanaw nila ang sasakyan ni Marco. Pasagang mga salamin at may malalaking gasgas sa hood.
Anong nangyari diyan? Lumapit si Marco sa sasakyan. Puno ito ng ngayupi na parabang pinagahampas ng bakal. Pagtingin nila sa pinto ng kanilang unit, mas malala ang nakita nila. Nakasulat sa pulang pintura ang mga salitang magbayad ka ane utang mo. Kung hindi, patay ka. Sumigaw si Dolores. Diyos ko, anong nangyayari? Sa sandaling iyon, mula sa likod ng hagdanan, 6 na lalaking malalaki ang katawan ang lumabas. Sinunggaban ng isa sa kanila si Marco sa Coelho. Ikaw ang anak ni Dolores, di ba? Sino po kayo? Mas hinikpitan ng lalaki ang hawak. Kilala mo ang loan shark, di ba? Nandito kami para maningil. Nasaan ang bayad? Sinubukang tanggalin ni Marco ang kamay ng lalaki ngunit hindi niya ito matinag. Wala po akong pera ngayon. Bigyan niyo po ako ng kaunting panahon. Tumawa ng malakas ang lalaki. Panahon? Ilang buwan ka nang pinagbibigyan. Panahon pa rin ang hinihingi mo? Pinalibutan ng iba pang mga lalaki si Marco. Anak, tumingin si Marco kay Dolores, ngunit hawak na rin siya ng ibang lalaki. Kinalatkat ng lalaki si Marco papunta sa garden area ng Chondo. Tumama at nabali ang tuhod ni Marco sa gilid ng plan box. Aray! Sinabunutan ng lalaki si Marco at idinin ang mukha sa lupa. Nasaan ang pera? Wala po talaga ngayon. Tinanggal po ako sa trabaho at frozen po ang mga account ko. Ipinukpok ng lalaki ang likod ng ulo ni Marco sa semento. Pumutok ang noo ni Marco at dumugo. Wala akong pakialam sa mga dahilan mo. Ibigay mo ang pera. Luhaan at duguan. Tumingala si Marco sa lalaki. May alam po akong isang lugar. Saan? May isang coffee shop po sa BGC. Maraming pera ang may-ari dun. Binitawan ng lalaki si Marco. Sinong nagpapatakbo nun? Kakilala ko po. Siguradong may cash dun. Tumingin ang lalaki sa kanyang kasama. Samahan niyo to. Kapag nagloko to, alam niyo na ang gagawin. Itinayong ang dalawang lalaki si Marco. Tara. Pasuray-suray na naglakad si Marco. Umiyak si Dolores. Ana, saan ka pupunta? Dito ka lang ma. Babalik ako agad. Pilit na isinakay ng mga lalaki si Marco sa sasakyan. Dinala nila si Marco sa BGC. Duguan pa rin ang mukha niya. Siguraduhin mong totoo sinasabi mo. Bantang ng lalaking katabi niya. Opo. Siguradong may prapo doon. Pagkalipas ng 30 minuto, huminto ang sasakyan sa harap ng coffee shop ni Isabel. Bumaba si Marco at tiningnan na ang shop. May nakasabit na sign na closed for renovation at sarado ang pinto. Ano to? Sumilip si Marco sa salamin. Wala nang mesa at upuan sa loob. Kahit ang mapalamuti sa pader ay wala na. Hoy, anong kalokohan to? Hinawakan ng lalaki si Marco sa likod ng leg. Pinaglololoko mo ba kami? Hindi po, sigurado pong dito yun. Tinawagan ni Marco si Isabel. Nagriring lang ito bago maputol. Ganun din sa pangalawang tawag. Sagutin mo, parang awa mo na. Itinulak na laki si Marco. Nagsinungaling ka? No, totoo po. Nasa kanya ang pera ko. Nag-search si Marco sa internet. Isang breaking news ang lumabas. Mistress of embezzler arrested at Naya trying to flee country with millions. Binuksan niya ang article. Isang blurred na litratong babay ang nandun. Ang tindik at damit ay parehong-pareho kay Isabel. Nabitawan ni Marco ang cellphone. Impossible. Sinunggaban ng lalaki si Marco sa Coelho. Ano? Anong nangyari? Nahuli na po siya. Nahuli na po siya ng pulis. Inihagis ng lalaki si Marco sa semento. Bumaksak ang katawan ni Marco. Gusto mo na bang mamatay? Sinipan ng lalaki ang tagiliran ni Marco. Umungol si Marco sa sakit. Parang awan niyo na. Bigyan niyo pa akong panahon. Wala ng panahon. Ibigay mo ang pera ngayon. Kung hindi, patay ka. Iniwan ng mga lalaki si Marco na nakahandusay sa kalsada. Sa parehong oras sa Naya Terminal 1, hawak ni Isabel ang kanyang passport at boarding pass, nakapila sa immigration. Nakasuot siya ng salamin at sombrero. Passport please. Iniabot ni Isabel ang passport. Iniskan ito NG officer.
Isang pulang alerto ang lumitaw sa screen. Naging seryoso ang mukha ng officer. Please wait for a moment. May ibinulong ang officer sa katabi niya. Nagsimulang kabahan si Isabel. Is there a problem? Just a moment, ma'am. Maya-maya. Apat na ahente ng BI ang papalapit. Umatras si Isabel. Hinawakan ng isang ahente ang braso niya. Miss Isabel, kayo po ba? Sino po kayo? NBI. Mayroon po kaming warrant of arrest. Para sa inyo, para sa kasong, estafa at money laundering. Sinubukang pumiglas ni Isabel, ngunit mas mahigpit ang hawak ng ahente. Hindi ako yan, nagkakamali kayo. Hinawakan siyang isa pang ahente, nag-iwasan ang nga ibang pasahero. Idinapang nga ahente si Isabel sa sahig. Huwag kang papalag. Ipinosas ang makamay ni Isabel. Naramdaman niya ang lamig ng bakal. Parang awan niyo na, inosente ako. Pinuksan na isang ahente ang pay ni Isabel. Sa lubi, nakita ang isang hardware wallet. Ano po ito? Wallet ko lang yan. Isang crypto wallet, diba? Kumpiskado to. Humagugo si Isabel. Huvagi, pera ko yan. Inilagay ng ahente ang hardware wallet sa isang evidence bag. Tumayo ka. Kailangan ka naming dalhin sa opisina. Kinalatkat si Isabel na nakunan lahat ng CCTV sa airport sa parehong oras sa lekon ni Aling Dolores. Hapon na at wala ng gaanong customer. Isang empleyado ang nahuhugas ng plato. Biglang bumukas ang pinto, 6 na naka-Amerikana ang pumasok. Ipinakita ng nangungunang ahente ang kanyang badge. Bureau of Internal Revenue, Special Investigation Division. Nandito kami para sa isang tax audit. Nataranta ang empleyado. Wala po si Ma'am Dolores. Kahit wala siya, itutuloy namin to. Isara ang restaurant at huwag magpapasok ng kahit sino. Nagsimulang maghaluhog ang mga ahente. Pumasok ang isa sa kusina at binuksan ang isang malaking freezer. Puno ito ng kahon ng baboy. Binuksan niya ang isang kahon. Nagyayalong baboy ang laman. Ngunit nang buksan niya ang kahon sa pinakailalim, iba ang nakita niya. Maraming makakapal na plastic bag ang nakatago sa ilalim ng mga baboy. Kinuha ng ahente ang isang bag. Mula sa loob, nagsilabasan ang mga gold bar. Nandito, naglapitan ang ibang ahente. Sa lupang freezer, nakita rin nila ang bundle ng tigpe 500 at tigpe 1,000 na pera. Kumpiskahin lahat yan. Kuhanan ng litrato at inventory. Kinuhanan nila ang litrato, ang maginto at pera. Sa opisina, nakita nila ang isang double entry ledger. Makaibang-makaiba ang cash sales sa idineklarang kita. Malaki ang tax evasion nito. Nag-report ang ahente sa headquarters gamit ang radyo. Nakuha na namin ang mga ebidensya. Simulan na ang proseso ng cancellation ng business permit. Idinikit sa salaming pinto ng restaurant ang isang notice of closure. Sa Chondo, pinalilibutan si Dolores ng tauhan ng loan shark. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang kapitbahay na may-ari ng tindahan sa tabi ng restaurant niya, nanginginig niyang sinagot ang tawag. Hello, Aling Dolores. Naku, may problema po. Pinuntahan po nga taga-beer yung restaurant niyo. Ano? Hinaluhok po nila lahat, pati yung freezer. Ang dami po nilang kinuha. Nagdikit po sila ng closure notice sa pinto. Namutla si Dolores. Nabitawan niya ang cellphone. Aling Dolores? Aling Dolores? Narinig niya mula sa telepono ngunit hindi siya makasagot. Nang hina ang katawan ni Dolores. Sinalo siya ng isang tauhan ng loan shark. Hoy, wag kang himatayin diyan. Napaupo si Dolores sa sahig. Wala na ang lahat. Sinamaan siya ng tingin ng lalaki. Anong wala na? Bayaran mo muna ang utang mo. Kinumpis ka ng beer ang restaurant. Wala na akong kahit ano. Sinunggaban ng lalaki si Dolores sa Coelho. Paano mo kami babayaran ngayon? Hindi ko alam. Hindi ko na talaga alam. Inihagis ng lalaki si Dolores sa semento.
Bumaksak ang katawan niya 1 linggo. Bibigyan kita ng 1 linggo. Kapag wala pa rin ang pera, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Umalis ang mga lalaki. Naiwan si Dolores na nakahandusay. Tumulo ang luha sa kanyang nga mata. Sa isang marangyang residence sa Makati, nakaupo si Elena sa harap ng 2 malalaking monitor. Sa kaliwa, ang larawan ng pagkakaaresto kay Isabel. Sa kanan, mga litrato mula sa ride ng beer sa restaurant kung saan nakalatag ang maginto at pera. Humigop ng kape si Elena. Kalmado niyang tiningnan ang screen. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Attorney Diaz, Investigator Santos, frozen na po ang lahat ng assets nila. Salamat sa tulong niyo. Simulan na po natin ang susunod na hakbang. Ang pagbawi sa pagmamay-ari ng inyong kondominium. Sige po, ibinaba ni Elena ang telepono. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog ang kanyang sanggol. Tiningnan niya ito at bahagyang ngumiti. Malapit na nating mabawi ang bahay natin, anak. Binuksan ni Elena ang kanyang laptop at sinimulan ang susunod na plano. Magdamak na nanatili sa isang bench sa labas ng Tondo si Dolores. Nanginginig siya sa lamig ng madaling araw ngunit wala siyang mapuntahan. Pagsikat ng araw, nagsimula ng maglabasan ang mataong papasok sa trabaho, ngunit walang pumansin sa kanya. Bandang 10:00 umaga, isang itim na van ang huminto sa entrance. 4 na lalaki ang bumaba at lumapit kay Dolores. Mrs. Reyes, buti naman at hindi ka tumakas. Itinaas ni Dolores ang kanyang ulo ngunit wala na siyang lakas para tumayo. Parang awan niyo na, bigyan niyo pa akong konting panahon. Hahanap akong pera. Tumawa ang lalaki at hinawakan ang braso ni Dolores. Tapos na ang palugit mo. Oras na para pirmahan mo to. Nagpumiglas si Dolores ngunit wala siyang laban sa lakas ng mga lalaki. Tulungan niyo ako. Tumingin ang nga dumadaan ngunit nagpatuloy lang sa paglakad. Pilit na isinakay si Dolores sa van. Bumagsak siya sa saik at humagulgol. Pagkalipas ng 30 minuto, dumating sila sa isang abandonadong bodega. Kinaladkad si Dolores papasok. Bumagsak siya sa maalikabok na semento. Sa loob, nakaupo ang boss ng loan shark. Mrs. Reyes, matagal-tagal din tayong hindi nakita. Bumuga ito ng usok. Dala mo na ba ang pera? Umiling si Dolores. Pasensya na po. Kaunti pang panahon. Lumuhod ang boss sa harap ni Dolores. Wala ng panahon. Pirmahan mo na to. Inihagis ng isang tauhan ang 2 dokumento sa harap ni Dolores. Deed of assignment. Isinasalin mo sa amin ang restaurant mo at lahat ng gamit sa loob. Pumirma ka. Umiyak na tiningnan ni Dolores ang papel. Ito na lang po ang natitira sa akin. Paano po ako mabubuhay? Malamig na ngumiti ang boss. Di mamatay ka. Pilit na kinuha ng tauhan ang hinlalaki ni Dolores at isinawsaw sa inkpad. Huwag, maawa po kayo. Nagpumiglas si Dolores ngunit hawak siya ng iba. Tumak ang pulang tinta sa dokumento. Ito pa ang isa. Inabot ang pangalawang papel. Waiver of all physical claims. Humagulgol si Dolores. Huwag po, parang awan niyo na. Ngunit muli, pilit na ipinadiin ang kanyang hinlalaki sa papel. Kinuha ng boss ang mga dokumento. Ayan, okay na. Pwede ka nang umalis. Kinaladkad si Dolores palabas NG Bodega. Hindi ka na namin ihahatid. Bahala ka na. Sumakay ang mga lalaki sa van at umalis. Naiwan si Dolores na mag-isa sa gitnang kawalan sa isang murang motel sa Pasay. 2 araw nang nagtatago si Marco sa isang kwarto. Instant noodles at tubig lang ang kanyang kinakain. Sumilip siya sa bintana. Hindi pwedeng ganito na lang. Naksombrero at salamin si Marco at lumabas. Bumaba siya sa convenience store sa baba para bumili noodles. Sa sandaling iyon, 2 itim na sasakyan ang mabilis na pumasok sa parking lot. 6 na ahente ng NBI ang bumaba. Nakita sila ni Marco mula sa salamin at naktago. Ayun siya, sigaw ng isang ahente.
Nabitawan ni Marco ang noodles at tumakbo papunta sa fire exit. Pagbukas niyang ng pinto, hinarang siyang ng isa pang ahente. Mr. Marco Reyes, NBI. Ipinakita ng ahente ang badge at hinawakan si Marco. Nagkakamali po kayo. Dumating ang iba pang ahente at pinalibutan siya. May warrant of arrest ka para sa falsification of public documents at estafa. Inilabas ng ahente ang posas. Ang lamig ng bakal ay gumapos sa kanyang pulso. Parang awan niyo na wala akong kasalanan. Kinaladkad si Marco palabas. Negosyoso ang matao sa motel at mga kapitbahay. Anong ginawa niyan? Mukhang kriminal, narinig niya ang mabulungan. Yumuko si Marco habang isinasakay sa sasakyan, ngunit nakita na ng maraming tao ang kanyang mukha. Umalis ang sasakyan at nakayuko lang si Marco sa likod. Sa parehong oras, ang iniwanang si Dolores ay naglakad hanggang sa makarating sa highway. Napaupo siya sa ilalim ng isang puno. Sa kabilang kalsada, may isang kariton NG magbobote. Nagtago si Dolores sa likod nito. Isang patrol car ang dumaan at huminto. 2 pulis ang bumaba at lumapit. Sinong nandiyan? Nagtago pa si Dolores ngunit nakita na siya. Bakit po kayo nagtatago diyan? Itinayo siyang pulis. May ID po ba kayo? Nanginginig na kinuha ni Dolores ang kanyang ID. Tiningnan nage pulis ang pangalan at nagradyo. Maya-maya, sumagot ang radyo. Dolores Reyes, may warrant of arrest para sa kanya, tax evasion at falsification of public documents. Hinawakan ng pulis ang braso ni Dolores. Kailangan niyo pong sumama sa amin. Sinubukang pumiglas ni Dolores. Wala akong ginagawang masama. Ipinosas siya ng isa pang pulis. Sa presinto na po kayo magpaliwanag. Isinakay si Dolores sa patrol jar. Sa residence sa Makati, kausap ni Elena si Attorney Diaz. Sa mesa, nakalatag ang mga dokumento mula sa korte. Naglabas na po NG desisyon ang korte. Isang writ of execution na naguutos na ibalik agad sa inyo ang pagmamay-ari ng Tondo. Itinuro ni Attorney Diaz ang dokumento. Bukas ng umaga, pupunta ang sheriff ng korte sa unit niyo. Binasa ni Elena ang papel. Paano po ang mga gamit na nandun? Lahat po yan ay sa pilitang ililipat sa isang bodega. Hindi po sa inyo ang mga yan. Tumango si Elena. Sige po, kumuha pa ng ibang papel si Attorney Diaz. At ito naman po ang mga dokumento para sa pagsasampa ng kasong annulment at ang paghingi ng danyos. Nahanap na po namin ang lahat ng tinatagong yaman ni Mr. Reyes. Kinuha ni Elena ang papel. Salamat po sa lahat. Tumayo si Attorney Diaz. Gusto niyo po bang sumama bukas sa pagpunta sa Tondo? Naman, kailangan kong nandun. Kinabukasan, kasama ni Elena ang 3 sheriff at 6 na trabahador sa Tondo. Sarado pa rin ang pinto. Tumawag ang sheriff sa admin para kunin ang master key. Pagbukas ng pinto, unang pumasok si Elena. Ang sala ay puno ng mga nakalat na luxury bags at damit. Ang lababo ay puno ng hindi pa nahuhugasang maplato. Kinagat ni Elena ang kanyang labi. Alisin niyo lahat yan. Pumasok ang mga trabahador na may dalang mga kahon. Inihagis nila ang lahat ng gamit sa mga kahon. 1 oras lang, 10 kahon ang napuno. Saan po natin ito dadalhin? Tanong ng sheriff. Dalhin niyo sa isang public storage. Sila ang pabayarin niyo sa upa. Binuhat ng mga trabahador ang makahon. Nang maalis ang lahat, naging bakante ang unit. Inilabas ni Elena mula sa kanyang bag ang bagong kopya ng titulo. Malinaw na nakasulat ang kanyang pangalan. Karga ang sanggol. Tumayo si Elena sa gitna ng sala. Mabaho at masangsang ang amoy. Tumawag siya sa isang professional cleaning and disinfection service. Pwede po ba kayo ngayon din? Opo, ma'am. Ibigayo lang po ang address. Paggalipas ng 2 oras, dumating ang mga cleaners. Nagsimula silang mag-disinfect at tanggalin ang malumang wallpaper. Sa gabi, natapos ang trabaho.
Dumating din ang isang locksmith at pinalitan ang digital lock ng isang biometric scanner. Paki-register po ang fingerprint niyo. Inirehistro ni Elena ang kanyang dalir. Ngayon po, fingerprint niyo lang ang makakapagbukas niyan. Sinubukan ni Elena ang pinto. Gumana ito ng maayos. Tumayo siya sa gitna ng sala at huminga ng malalim. Ang hangin ay malinis na. Sa NBI interrogation room, nakaupo si Marco sa harap ng dalawang ahente. Sinong nagutos sa'yo na pakay ng mga dokumento? Tanong ng ahente. Nag-atubili si Marco. Ang nanay ko po. Ang nanay mo? Opo. Siya po ang nagsabi na ilipat sa pangalan niya ang kondo. Sumunod lang po ako. Tumatangong nagsulat ang ahente. Pati ba ang embezzlement? Nanay mo rin ang may pakana. Mabilis na sumagot si Marco. Hindi po, ako po ang gumawa nun. Pero dahil po yun sa mautang ni Mama sa Loan Shark, sa kabilang kwarto, iniimbestigahan si Dolores. Totoo po bang kayo ang nag-utos sa anak niyo na gawin ang pamameke? Nagulat si Dolores. Ano? Hindi totoo yan. Anak ko ang may gawang lahat. Bakit po sa pangalan niyo ipinalipat ang titulo? Sinabi lang ng anak ko na gawin ko. Wala akong alam diyan. Napabuntong hininga ang ahente. Nandito na po lahat ng ebidensya. Huwag na po kayong magsinungaling. Maya-maya, sabay na bumukas ang pinto ng dalawang kwarto. Nagkasalubong sa hallway sina Marco at Dolores. Pagkakita ni Dolores kay Marco, sumigaw siya. Sinungaling ka, bakit mo sa akin sinisisi lahat? Sumagot si Marco. Ma, ikaw ang may utang sa Loan Shark at ikaw ang may gustong kunin ang bahay. Susugurin sana ni Dolores si Marco ngunit pinigilan siyang nga ahente. Naging magulo ang hallway. Walang hiya kang anak. Sinira mo ang buhay ko, ma. Pinagiwalay silang mga ahente. Sa apartment ni Elena, dumating ang mga bagong gamit. Inayos ang bagong sofa, lamesa at kama. Mula sa isang kahon, kinuha ni Elena ang isang lumang plake. Ang plake niya noong siya'y isang top investigator pa sa BIR, Special Investigation Division, Elena Santos. Pinunasan niya ito. Inilagay niya ito sa gitna ng isang estante. Pagbukas niya ng bintana, pumasok ang sariwang hangin. Salamat sa kumpletong ebidensya ni Elena, mabilis na nakakuha ng arrest warrant ang prosekusyon para kina Marco, Dolores at Isabel. Isang sasakyan ng kulungan ang naghihintay. Isinakay si Marco. Isinakay din si Dolores sa sasakyan para sa mga babae. Umandar ang mga sasakyan. Ang mga ilaw ng Maynila sa labas ay isang mundong hindi na nila mababalikan. Isinara ni Elena ang bintana at naupo sa tabi ng kanyang sanggol. Nasa bahay na tayo, anak. Walang sinuman ang makakaagaw nito sa atin. Ang unang yuktong ng kanyang paghihiganti ay perpektong natapos. Isang payapang umaga ang sumalubong kay Elena at sa kanyang sanggol sa residence. May nag-doorbell. Sa intercom, isang lalaking naka-Amerikana. Binuksan ni Elena ang pinto. Investigator Santos, magalang na bati ng lalaki. Opo, sino po sila? Iniabot ng lalaki ang kanyang business card. Nakasulat dito ang titulong Commissioner, Bureau of Internal Revenue. Isang karangalan na makilala po kayo. Pwede po ba akong pumasok? Pinatuloy ni Elena ang commissioner. Umupo ito at binuksan ang kanyang briefcase. Alam na po namin ang galing niyo. Nakarating sa amin ang ginawa niyo sa kasong ito. Inilabas ng commissioner ang isang sobre. Naaprubahan na po ang inyong pagbabalik sa serbisyo bilang special appointment. Ito po ang inyong appointment paper at ang bago ninyong ID. Binuksan ni Elena ang sobre. Nakatatak ang selyong BR at ang kanyang pangalan. Salamat po, bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Dahil kapapanganak niyo pa lang, magpahinga po muna kayo. Paggalipas ng 2 buwan, maaari na po kayong mag-report sa opisina. Inaasahan po namin ang inyong pagbabalik. Pagkalis ng commissioner, matagal na tiningnan ni Elena ang appointment paper. Gumising ang sanggol. Babalik na si Mama sa trabaho. Anak,
Hapon na, dinala ni Elena ang sanggol sa City Hall. Kumuha siya ang numero sa Local Civil Registrar's Office. Ano po ang may paglilingkod ko? Tanong ng staff. Iniabot ni Elena ang mga dokumento. Gusto ko pong palitan ang apelyido ng ako. Tiningnan ng staff ang mga papel. Mula sa apelyido ng ama, gagawing apelyido ng ina. May court order na po pala kayo. Opo, pakiproseso na po. Nagsimulang maktipa ang staff. Okay na po, ay print ko na po ang bagong birth certificate. Kinuha ni Elena ang dokumento sa tabing ang pangalan ng kanyang anak. Ang apelyido na niya ang nakasulat, hindi ang kay Marco. Pagbalik sa bahay, pinalitan ni Elena ang wallpaper. Mula sa baul, inilabas niya ang kanyang mga diploma, sertipiko, at mga plaque ng pakilala mula sa birma bagay na ipinatapon sa kanya noon ng kanyang biyenan. Isinabit niya ang maito sa gitna ng sala. Sa liwanag ng araw, kumikinang ang mga ito. Hindi ko na kailangang itago ang mga ito. Isang linggo ang lumipas, lumabas ang desisyon NG Korte sa annulment case. Investigator, panalo po tayo sa kaso. 100% kasalanan ni Mr. Reyes. Pagbabayarin po siyang 10 milyong piso bilang danyos. Salamat, attorney. At nahanap na po namin ang tinatago niyang stock investments at hindi pa nakukuhang retirement pay. Sasamsamin po natin lahat yan. Sige po, gawin niyo. Sa kulungan, nagbabasa ng diaryo si Marco. Ang headline, Mistress points to ex-boyfriend as mastermind of multi-million embezzlement. Nanginginig ang kamay ni Marco. Ayon sa balita, sinabi ni Isabel na si Marco ang nagplano ng lahat at tinakot lang siya. Hayop kang babae ka. Inihagis ni Marco ang diaryo at sinuntok ang rehas. Sa Women's Correctional, pinapalibutan si Dolores ng mga kapwa preso. Hoy, lola na taxivada, itinulak siya. Ano ba? Siga niya, ngunit walang lakas. Nabalitaan namin kung paano mo pinahirapan ang manugang mo. Dito, ikaw naman ang makakaranas. Kinuha nila ang pagkain ni Dolores. Kami na ang kakain nito. Naiwan siyang umiyak sa isang sulok. Isang malaking korona ng bulaklak ang dumating sa apartment ni Elena. Mula ito kay Don Alejandro C. ng Psy Corporation. Ang card. Congratulations on your perfect victory. Call us if you need anything. Tumawag si Don Alejandro. Nakatanggap po ba kayo ng bulaklak? Opo, Chairman. Salamat po. Mayroon po akong isang alok. Pwede po ba kayong pumunta sa opisina bukas? Tungkol po saan isang external audit contract. Gusto po namin kayo ang mag-audit sa buong Psy Corporation. Nag-isip si Elena. Sige po. Magkita po tayo bukas ng 2:00 p.m. Kinabukasan sa boardroom ng Psy Corporation. Ito po ang kontrata. Binasa ni Elena ang mga detalye at pumirma. Nagpalakpakan ang lahat. Sa pag-uwi, inilabas ni Elena mula sa baul ang kanilang wedding album. Pinunit niya ang mga litrato at isinalang sa isang paper shredder kasama ang kanilang marriage contract. Unang araw ng pagbabalik niya sa trabaho, nakasuot si Elena ng isang eleganteng navy blue suit. Pagdating sa main office ng BIR, nakahilera ang mga empleyado ng Special Investigation Division. Nagpalakpakan sila. Welcome back. Sinalubong siya ni Agent Cruz. Dumiretso siya sa opisina ng Commissioner. Halika. Simulan na natin ang briefing. Sa conference room, ipinakita ang logo ng datihang kumpanya ni Marco. May mga ebidensya tayo ng malawakang paglikha ng slush funds gamit ang mga shell company. Kayo po ang magiging pinuno ng Special Task Force. Piliin niyo po ang inyong mga miyembro. Sina Agent Cruz at 2 pang pinakakatiwalaan ko lang ang kailangan ko. Hapon na, nagpulong ang team. Sa screen, ipinakita ni Elena ang money trail. Ito ang susi. 3 shell companies. Sabay-sabay natin itong i-raid. Kailan po tayo gagalo? Bukas, 6:00 ng umaga. Bago pa sila pumasok. Madaling araw,
Sinalakay ng team ni Elena ang kumpanya. Pinasok nila ang opisina ng CEO. Bir, may search warrant kami para sa inyo. Natakpuan nila ang pekeng ledger at mag-cash sa loop ng vault. Kumpiskahin lahat. Utos ni Elena. Sa labas, nagabang na ang media. Nakuna ng kamera ang imahe ni Elena, isang magaling at matapang na pinuno. Sa kulungan, napanood ni Marco sa TV ang balita. Nakita niya si Elena, commander ng dos-dos ng ahente, Special Investigation Division Chief Elena Santos, sabi sa balita. Nanggina si Marco, ang asawang minaliit niya noon ay isa ng makapangyarihang opisyal. Puno ngang pagsisisi at kahihiyan ang kanyang puso. Makalipas ang ilang araw, inaresto ang CEO at iba pang opisyal ng kumpanya. Kasabay nito, ni-raid din ng PNP ang lungga ng Maloan Shark gamit ang mga ebidensyang ibinigay ni Elena. Nahuli ang lahat mula sa boss hanggang sa manatauhan. Sa kulungan, nabalitaan ni Dolores na ang kanyang restaurant ay na-auction sa murang halaga para ipambayad sa buwis. Inatake siya sa puso. Sa pagtatapos ng taon, ginawaran si Elena bilang Most Outstanding Investigator of the Year. Daan-daang regalo mula sa mga maliliit na negosyante na natulungan niya noon ang dumating sa kanyang opisina. Isang regalo ang isang lumang fountain pen na may sulat. Congratulations on your return. We will always support you. Gabing ang katapusan ng linggo, pinalamutian ni Elena ang kanyang apartment, unang kaarawan ng kanyang anak. Dumating si Don Alejandro C. Magkakasamahan niya sa BIR at ang direktora ng Crisis Center. Oras na para sa Dolyabi Tradition, kung saan pipili ang sanggol ng isang bagay na huhula sa kanyang kinabukasan. Sa mesa, may sinulit pera, libro at sa dulo, isang maliit na gavel ng hukom. Gumapang ang sanggol at walang pag-aalinlangang dinampot ang gavel. Nahiyawan at nakpalakpakan ang lahat. Niyakap ni Elena ang kanyang anak. Sa labas ng bintana, kumikinang ang nga ilaw ng siyudad. Ang lahat ng sakit at pagtataksil ay bahagi na lang ng nakaraan. Isang payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Magiging mayos na ang lahat, anak. Dumating ang araw ng huling paglilitis. Puno ng media ang labas ng korte. Sa loop, nakaupo si Elena sa harap na hilera. Pumasok ang mga akusado. Si Marco, payat at putlain. Si Dolores, hukot at tila nawala ang dating kayabangan. Si Yura, mukhang pagod. Lahat sila'y nakayuko. All rise. Pumasok ang hukom. Tatawagin ko si Investigator Elena Santos para sa kanyang huling presentasyon. Tumayo si Elena at iprinisenta sa malaking screen ang lahat ng ebidensya, ang money trail ng embezzlement ni Marco, ang tax evasion ni Dolores at ang money laundering ni Yura. Malinaw at hindi matitinag ang kanyang paliwanag. Mayroon bang tututol ang depensa? Tanong ng hukom. Umiling ang mga abogado. Wala na po, Your Honor. Binasa ng hukom ang hatol dahil sa bigat ng krimen ng embezzlement, estafa at falsification of documents. Si Marco Reyes ay hinahatulan ng 7 taong pagkakakulong. Napaluhod si Marco. Si Dolores Reyes para sa tax evasion at conspiracy ay hinahatulan ng 5 taong pagkakakulong at multang 90 milyong piso. Sumiga si Dolores. Si Yura para sa money laundering at attempted flight ay hinahatulan ng 4 na taong pagkakakulong. Kinaladkad ng mga gwardiya ang 3 palabas. Sinulyapan ni Marco si Elena, ngunit hindi man lang ito lumingon. Paglabas ni Elena, dinumok siyang media. Wala akong masasabi. Sumakay siya sa isang luxury car na ipinadala ng Psy Corporation. Isang buwan ang lumipas, isang documentary tungkol kay Elena ang ipinalabas sa TV. Naging inspirasyon siya sa buong bansa, isang simbolo ng babaeng lumalaban para sa katarungan. Tinawag siya ngang commissioner ng BIR. Investigator Santos, congratulations. Kayo po ay na-promote bilang pinakabatang division chief sa kasaysayan ng BIR.
Sa kulungan, nagtatrabaho si Marco sa isang basurahan. Habang binubuhat ang isang mabigat na bagay, biglang may lumagutok sa kanyang likod. Bumaksak siya. Hindi ko maramdaman ang mabinti ko. Nasira ng malubha ang kanyang gulugod. Naging paralisado siya mula baywang pababa. Gabi-gabi, tinitiis niya ang matinding sakit. Sa Women's Correctional, naglalaba si Dolores. Dahil sa matinding rayuma, hindi na niya may galaw ng maayos ang kanyang nga kamay. Hirap siyang kumain dahil hindi na niya mahawakan ang kutsara at tinidor. Pinagtatawanan siya nga kapwa preso. Isang hapon, namimili si Elena kasama ang kanyang anak sa isang high-end na mall. Kumain sila sa isang rooftop restaurant na tanaw ang buong siyudad. Ang lahat ng sakit ng nakaraan ay napalitan ng tagumpay at kapayapaan. Lumipas ang nataon. Ang anak ni Elena na 6 na taong gulang na ay pumapasok na sa isang international preschool. Ang perang kinikita niya mula sa isang commercial building na binili niya noon ay sapat na para sa marangyang pamumuhay. Si Elena naman ay itinalaga bilang isang board member at finance consultant ng Psy Corporation. Sa isang malayong kulungan, nakaratay si Marco, paralisado at umaasa sa painkiller. Sa mental ward, si Dolores ay ganap nang nawala sa sarili. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Elena at humihingi ng tawad sa kawalan. Isang tagaraw, dinala ni Elena ang kanyang anak sa parehong luxury resort sa Palawan. Nag-book siyan buong villa para sa kanilang dalawa. Naglaro sila sa pool, naglakad sa dalampasigan. Habang nagpapahinga, tumunog ang telepono niya. Chief Santos, ang commissioner po ito. May magandang balita po ako. Kayo po ang napili para maging susunod na Deputy Commissioner ng BIR. Talaga po? Opisyal na po itong ia-anunsyo sa susunod na linggo. Congratulations! Itinaas ni Elena ang kanyang kopitan ng alak. Sa paglubok ng araw, niyakap niya ang kanyang anak. Mahal kita, anak. Mahal din po kita, mama. Kinabukasan, bumalik sila sa Maynila. Nakasuot ng itim na business suit, pumasok si Elena sa main building ng BIR. Ang tunok ng kanyang takong ay umalingaw-ngaw sa malawak na lobby. Binabati siyang lahat. Sumakay siyang elevator patungo sa pinakamataas na palapag. Sa harap ng isang malaking pinto, nakaukit ang plaque. Office of the Deputy Commissioner, Elena Santos. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Mula sa bintana, tanaw niya ang buong Maynila. Umupo siya sa kanyang bagong mesa, binuksan ang computer at nagsimulang magtrabaho. Ang kanyang paglalakbay na punong pagtataksil at sakit ay nagtapos sa isang perpektong tagumpay. Muntik nang mawala ang lahat kay Elena dahil sa pang-api ng kanyang biyenan at pagtataksil ng kanyang asawa. Ngunit hindi siya nagpatalo, ginamit niya ang kanyang talino at kakayahan upang makamit ang hustisya, habang ang mga nakasala sa kanya ay tumanggap ng kanilang kaparusahan. Ang kuwento ni Elena ay nagsasabing hindi kabutihan ang pagtitis sa pangayapuso. Ang tunay na katapangan ay nasa pagtindig at paglaban para sa iyong manakarapatan. At kung minsan, ang matinding sakit ay nagiging daan upang maging mas matatag. Ngayon, si Elena ay isang mataas na opisyal ng BIR na naglilingkod para sa katarungan at namumuhay ng maligaya kasama ang kanyang anak. Ang kanyang matatak na mga yapa ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo ng BIR. Nagbibigay pag-asa sa lahat ng lumalaban sa kawalang katarungan. Kung napakinggan ninyo ang kwento hanggang sa dulo, mangyaring mag-iwan ng komento ng maganda ang kwento. Salamat.